Ako si Mang Delfin, 62 anyos, matagal ng tricycle driver dito sa Bulacan. 20 taon na akong namamasada, kaya kung anong klaseng tao, hayop, o kahit anong kakaibang nangyari sa kalsada, nasaksihan ko na. Pero may isang gabi na hanggang ngayon, hindi ko kayang kalimutan. Noong October 2018, pasado 2:00 ng madaling araw, malakas ang hangin at madilim ang paligid. Galing ako sa bayan at pauwi na sana para magpahinga. Wala nang tao sa kalsada maliban sa mga ilaw ng poste na paminsan-minsang pumipil-flicker, parang may sariling buhay. Pagdating ko sa kalsadang malapit sa lumang sementeryo, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Hinilot ko pa nga leeg ko at sa isip ko, baka pagod lang. Pero doon ko siya nakita. Isang babaeng nakaputi, nakatayo sa gilid ng kalsada. Mahaba ang buhok niya, basa at nakalugay. Ang puting bestida niya, parang luma at gusgusin. At nakayuko siya, kaya hindi ko makita ang mukha. Huminto ako dahil iniisip ko baka stranded lang o naghihintay ng masasakyan. "Miss, sasakay ka ba?" Tanong ko. Dahan-dahan siyang tumingin. At doon ko napansin, wala siyang mukha. Itim lang parang anino. Napaatras ako sa manibela, nanginginig ang kamay ko. Pero bago pa ako makaalis, bigla siyang umupo sa likod ng tricycle ko. Hindi ko man lang narinig ang pagbukas ng pintuan o yabag ng paa. Basta na lang siyang andon. Ramdam na ramdam ko ang bigat niya sa likod. Para bang 3 tao ang biglang sumakay. Tumayo ang lahat ng balahibo ko pero wala akong nagawa kundi paandarin ang tricycle. Habang umaandar, naririnig ko ang tunog ng tubig. Patak ng patak parang galing sa buhok niyang basa. Tumingin ako sa rearview mirror at halos mamatay ako sa takot. Dahil nakatingin siya diretso sa akin, pero wala pa rin siyang mukha. Pinaharurot ko ang tricycle diretso hanggang plaza. Pagdating ko ron, bigla siyang nawala. Wala akong naramdaman, wala akong nakita. Pero nang tumingin ako sa upuan sa likod, basa na parang may umupo talaga. Pag-uwi ko, ikinuwento ko ito sa kapitbahay ko. At sabi niya, matagal nang may kwento tungkol sa isang babae sa sementeryong yon. Isang pasahero na huling sumakay ng tricycle isang gabi bago siya napatay sa aksidente. Hindi raw siya nakauwi at hanggang ngayon, naghihintay pa rin ng masasakyan. Mula noon tuwing dumadaan ako sa sementeryo, ramdam ko pa rin ang malamig na presensya sa likod ng tricycle ko. Minsan kahit walang nakasakay, bigla na lang lulubog ang makina at parang may bumubulong. "Ihahatid mo ba ako?"